Ang kapistahan nga ay isang tradisyon na ng mga Pilipino na hindi natin maiiwasan. Halos may iba't ibang klase nga ng pistahan na mayroon ang iba't ibang mga lugar. Magandang araw, Sir Eric, at sa mga avid listener sa inyong channel. Ako nga pala si Bebot at ito ang aking kwentong aswang. Ang pangyayari na ito ay hango sa aking sariling kwento na nangyari noong ako ay nagtungo sa isang pistahan. At hindi ko akalain na ang simpleng kalamansi ang siyang magliligtas ng aking buhay laban sa mga kakaibang nilalang na noon ay akala ko sa kwento lang nabubuhay. Sir Eric, ako nga pala ay lumaki sa pamilya ng mga albularyo. Kaya maraming mga pamahiin ang pinaniniwalaan ng aking pamilya. Pero ako ay hindi gaanong naniniwala sa mga ganitong bagay. Bata pa lang ako ay mulat na ako sa iba't ibang kwento tungkol sa mga aswang, elemento at kung ano-ano pang mga kakaibang nilalang. Ngunit sa dami na nga ng kwento na aking narinig ay nahirapan na akong paniwalaan ang mga ito. Para sa akin, ang mga kwentong ito ay katang-isip lamang at gawa-gawa ng mga nakakatanda. Dahil kahit kailan ay hindi pa ako nakakita ng mga ganitong nilalang. At dahil sa takot na balikan ako ng mga nilalang na kanilang nakalaban, ay nabalutan na sila ng takot at palaging iniisip na may gustong manakit sa akin. Natigil nga lang ang mga ito nang pumanaw na ang aking mga magulang. Ang pagkamatay nga nilang dalawa ay hindi ko inaasahan dahil malakas ang kanilang mga pangangatawan. At nagulat na lang ako sa isang umaga ay hindi na sila nagising na dalawa. Ayon nga sa iba naming mga kamag-anak ay baka may kinalaman ng mga kakaibang nilalang pero hindi ko ito pinaniniwalaan. Ayoko lang kasi na mahirapan pa ako at pinili ko na lang na tanggapin ang nangyari. Ewan ko ba, simula nang mamatay ang aking mga magulang ay hindi na natigil pa ang mga masasamang panaginip. Tila nga hindi pa rin natatahimik ang kaluluwa ng aking mga magulang. Ngunit hinayaan ko lang ang mga panaginip na ito hanggang sa tuluyan na rin itong nawala. Sa pagkamatay nga ng aking mga magulang ay hindi maiwasan na maiwan sa akin ang kanilang mga aklat. Gustuhin ko man sana ito na ibenta o sunugin pero may naiwan kasi na sulat ang nanay na hayaan ko lang ang mga ito sa kanilang kwarto. At sa huli ay hindi ko na nga lang ito ginalaw pa dahil ito na lang din ang huling alaala nila sa bahay. Naaalala ko pa nga noon na maraming mga albularyo ang lumapit sa akin upang bilhin ng mga aklat ng aking magulang. Hanggang sa lumipas na nga ang maraming taon at nagkaroon na ulit ako ng lakas na pumasok sa kanilang kwarto. Hindi ko nga alam pero parang may nagtutulak sa akin na basahin ng isang may kalumaan na aklat. Nakita ko na lang kasi ang aking sarili na hawak ko na ang aklat at sinimulan na itong basahin. Napakunot nga ang noo ko dahil ang aklat na ito ay kwento lang ng paggamit ng kalamansi laban sa mga kakaibang nilalang. Hindi nga ako makapaniwala noong marami palang gamit ito na akala ko ay isang maasim lang na pagkain na kadalasang hinahalo sa ibang pagkain. Habang binabasa ko nga ang aklat ay hindi pa rin mawala sa akin ang magduda. Pero ewan ko ba at nakasanayan ko na lang na magdala ng 3 piraso ng kalamansi sa tuwing aalis ako ng bahay. Simula nga ng ginawa ko ito ay nagsimula na rin na tumigil ang mga masasama kong panaginip. Kaya lumaki na talaga ang paniniwala ko sa kalamansi. Hindi ko akalain na sa huli ay naniniwala rin ako sa mga bagay na pinaniniwalaan din ng aking mga magulang. Ngunit kahit na ganoon ay wala akong balak na sumunod sa kanilang yapak. Gusto ko talaga magkaroon ng tahimik at normal na buhay. Pero sabi nga nila kung saan ka galing ay hindi mo maaaring talikuran. Kahit na hindi ko man gusto ay tila balabitin na talaga ako ng mga kakaibang mga bagay na nangyayari.
Hanggang sa unti-unti ko nang pinaniniwalaan ang mga bagay na nabasa ko sa aklat ng aking mga magulang. At naniniwala na ako na hindi lang mga normal na tao ang nasa ating mundo, kundi may iba't ibang mga nilalang ang nananahan sa ating mundo at nagtatago lang sa dilim, at anumang oras ay maaaring maghasik ng lagim. Sa oras nga na makakaranas ako ng mga kakaibang bagay, ay hindi ko maiwasan na maalala ang aking mga magulang. Hindi ko maiwasan na maisip na sana noon pa lang ay pinaniwalaan ko na sila at hindi ako umiwas sa mga ito. Sobrang daming mga bagay ang gumugulo sa aking isip at sinukuan ko na nga ang pagkakaroon ng tahimik na buhay. Dahil saan man ako pumunta ay susundan ako ng kahapon. At dahil nga albularyo ako, ay naging madaling target ako ng mga dating naparusahan ng aking mga magulang. At aaminin ko, Sir Eric, na hindi naging madali ang lahat para sa akin, kundi yakapin ang aking kapalaran. At upang masakatuparan ito, ay lumapit ako sa isang kaibigan ng aking mga magulang at isa rin itong albularyo. Ayoko nang tumakas pa at nais ko nang yakapin ang pagiging isang albularyo dahil maaari akong makatulong sa ibang mga tao. Pagod na akong magbulag-bulagan sa katotohanan na mapanganib ang mga kakaibang nilalang, katulad na lang ng mga aswang. Hindi ko makakalimutan ang nangyari sa isa kong kabaryo na nasaksihan ko ang sinapit ng kanyang katawan. Walang patawad ang mga nilalang na pumatay sa kanya at tila ba ginawa siyang hayop. Nang makita ko nga ang bangkay nito ay labis ang galit na aking nararamdaman at ayoko na ulit itong mangyari pa sa iba. Buo na nga ang aking desisyon na maging isang ganap na albularyo upang tumulong na manggamot at manugis ng mga aswang. Ngunit hindi naging madali ang lahat para sa akin dahil kinailangan kong sumailalim sa isang pagsubok at pagsasanay. Pero dahil nga naniniwala na ako sa bisa na dala ng kalamansi, kahit saan tuloy ako pumunta ay may baon akong 3 piraso ng kalamansi. Lalong-lalo na sa tuwing dumadayo ako sa ibang mga lugar upang makasiguro na ako ay palaging handa. Simula kasi nang namulat ako sa mga kakaibang nilalang, ay mas naging maingat na ako sa lahat ng bagay. Hindi na rin nga ako basta-basta kumakain ng mga pagkain na nabibili sa labas dahil hindi ko maiwasan na mag-isip na baka maging biktima ako ng mga aswang. Ayon kasi sa istorya na aking nabasa sa libro ng aking mga magulang, ay may kakayahan ng ibang mga aswang na makapanghawa at gawin kang aswang sa pamamagitan ng pagkain na hinaluan ng kanilang mga laway. Isipin ko pa nga lang ito ay sobra na akong nandidiri at kinakabahan dahil hindi ako sigurado kung may mga aswang din sa aking paligid. At upang makasiguro na nga lang ay pinipili ko na lang na ako ang magluto ng aking mga pagkain. Ngunit isang araw ay naimbitahan ako ng aking mga kaibigan na dumayo sa isang pistahan. Gustuhin ko man tumanggi ay nahihiya ako dahil marami na itong naitulong sa aming pamilya at sobrang malapit kami sa isa't isa. Kaya wala akong magawa kundi ang pumayag na lang na sumama sa mga ito. Magaganap nga ito sa karatig namin na baryo na matatagpuan sa pinakadulo ng aming lugar. Ilang araw pa nga bago maganap ang pistahan ay nagkaroon pa ng sunod-sunod na kaguluhan sa aming baryo. Ang aming tahimik na baryo ay muli na namang ginambala ng pag-atake ng mga aswang. Lalo nga itong lumikha ng takot sa mga tao sa aming baryo dahil sa pagsapit ng umaga ay hindi lang isang bangkay ang aming nakita. Lahat kami ay nagimbal sa mga nangyari sa aming baryo dahil 3 sa aming mga kasama ang namatay. At sigurado ako na kagagawan ito ng aswang dahil sa itsura ng mga bangkay. Katulad nga ng mga naunang namatay ay wakwak din ang kanilang mga tiyan at halos maubos na ang mga lamang loob. At upang masiguro nga na hindi na mauulit pa ang ganitong pangyayari, ay sinabi ko sa aking mga kabaryo na ito ay kagagawan ng mga aswang. Ngunit tila nga walang naniniwala sa akin dahil wala naman daw akong alam sa mga ginagawa ng aking magulang. Hindi ko naman talaga sila masisisi dahil labis talaga ang pagmamahal nila sa aking mga magulang.
Ngunit iba ako sa aking mga magulang at hindi ko alam kung kaya ko silang mahigitan. Pero kahit na ganoon ay gusto ko pa rin na tumulong sa aking mga kabaryo at sinabihan ng lahat na magsaboy ng asin sa palibot ng kanilang mga bahay. Mayroon namang naniniwala sa aking mga sinabi at nagsimula ng magsaboy ng asin sa paligid ng kanilang mga bahay. Ang iba naman ay hindi at wala na akong magagawa pa para sila ay tulungan. At ang buong baryo nga namin ay naging tensyonado pa, lalo na sa tuwing sasapit ang gabi. Hanggang sa hindi na natapos pa ang nangyayaring patayan sa aming baryo. Akala ko nga ay hindi na matutuloy pa ang pagpunta namin sa pistahan. Pero desidido talaga sila na dumalo dito. At ang nakakapagtaka pa ay tila ba hindi alam ng ibang mga kabaryo ang nangyayaring patayan dito sa aming lugar. Dahil ayon sa aking mga narinig ay aabutin daw ng gabi ang kanilang selebrasyon na tila ba hindi natatakot sa mga nilalang na nagkukubli sa dilim. At dahil nga sa aking kuryosidad ay ginusto ko na rin na magtungo sa pistahan. Siniguro ko rin naman na may dala akong kalamansi at higit sa lahat ay armas na maaari kong magamit kung sakali na may mangyari na hindi maganda. Hindi rin kasi maganda ang pakiramdam ko sa magaganap na pista na ito. Pero baka nasa isip ko lang ito dahil sa mga nangyari sa aming baryo. Sabi nga ng aking mga kaibigan na minsan sa gitna ng problema ay kailangan din namin na magkaroon ng konting saya. Kaya pilit ko na lang din inalis sa aking isip ang tungkol sa mga aswang at inisip muna ang magpakasaya. Kahit panandalian lamang. Ilang sandali nga lang ay dumating na ang aking mga kasama upang sabay-sabay kaming nagtungo sa pistahan. Ewan ko ba kahit gusto kong magsaya ay hindi pa rin mawala sa akin ang pagiging maingat. At nagdala na nga lang ako ng maliit na bag at doon naglagay ng punyal at asin. Ang asin kasi ay mabisang pangontra laban sa mga aswang. Hindi naman siguro masama kung maging handa, lalo na sa magulo at mapanganib na panahon. At habang naglalakad kami patungo sa pistahan ay patuloy lang ang aking pagmamasid sa paligid. Ngunit wala naman akong napansin na kakaiba, kaya nakahinga naman ako ng maluwag. At bahagya nga akong naging kalmado at hindi naisip na may mali sa aking paligid. Nang makarating nga kami sa baryo kung saan nagaganap ang pistahan, ay napangiti na lang ako sa ganda ng paligid. At kapansin-pansin din ang dami ng tao na dumalo. May nakita nga rin ako na aming mga kabaryo. Napapailing na lang ako dahil hindi ko akalain na ganito pala karami ang dadalo kahit na alam nila na may panganib. Hindi ko rin naman sila masisisi dahil nakasanayan na nila ang ganitong tradisyon at mahirap itong itigil. At sino naman kasi ang tatanggi sa libreng pagkain na inihanda para sa pista? Ngunit ako naman ay walang balak na tumikim ng mga pagkain dahil na rin gusto kong protektahan ang aking sarili. Kaya nagpaalam na lang muna ako sa aking mga kaibigan dahil balak ko na maglibot lang sa paligid. Gusto ko lang kasi na makita ang mga inihanda na aktibidad ng mga tao sa baryo na ito. Sa totoo lang ay gusto ko lang makasiguro na ligtas talaga sa lugar na ito, lalo na at maraming inosenteng tao na dumalo sa pistahan. Ngunit habang naglalakad ako ay nakita ko ang isang pamilyar na tao. Walang iba kundi ang ilang mga albularyo na nais bumili ng aklat ng aking ama. At ang albularyo na tumulong sa akin na buksan ang aking isipan. Bigla naman akong nakaramdam ng kaba nang makita sila sa pistahan. Nagmamadali nga ako na lumapit sa mga ito na tila ba sila ay natataranta at kabado. Nagulat nga silang lahat nang makita ako at hinila nila ako sa isang tahimik na pasilyo. Sobrang nagtataka nga ako sa kanilang mga naging reaksyon at doon ko napagtanto na may mali talaga na nangyayari. "Bebot, anong ginagawa mo sa lugar na ito?" Natatarantang saad nito. "Inimbitahan lang po ako ng aking kaibigan na makisaya sa pistahan." Sagot ko sa lalaki. Napapailing naman ang lalaki at sinabi sa akin na hindi ligtas ang pistahan na ito. Napakunot na nga lang ako ng aking noo dahil malakas ang kutob ko na may mangyayari na hindi maganda. Kaya nandito rin ang mga albularyo. At doon ko nga nalaman na ang magaganap na pista ay ang pista ng mga aswang.
At sa tingin nga nila na balak ng mga aswang na ipakalat ang kanilang lahi sa pamamagitan ng mga pagkain na kanilang ihahanda. Hindi ako makapaniwala sa aking nalalaman, Sir Eric. At sa mga oras na yun ay hindi ko alam ang aking gagawin. Hanggang sa naisipan ko na rin na tumulong sa mga tao. Bigla ko namang naalala ang aking mga kaibigan at natataranta akong umalis at nagtungo sa lamesa kung saan ko sila iniwan. Sobrang bilis ng aking takbo at halos bumangga na ako sa ibang mga tao. Pero wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Ngayon ang mahalaga lang sa akin ay mailigtas ang aking mga kaibigan. Nakahinga naman ako ng maluwag dahil mukhang hindi pa sila kumakain. Ngunit nanlaki ang aking mata nang magsimula ng hainan sila ng mga pagkain. Napangiwi na nga lang ako at mas lalo pang binilisan ang pagtakbo. Sumigaw na lang din ako na mabilis na nakakuha sa atensyon ng aking mga kaibigan. Nakakunot nga ang kanilang mga mata habang nakatingin sa aking pwesto. Tila ba naguguluhan sila dahil sa aking pagmamadali. Mabuti na lang ay wala pa ni isa sa kanila ang kumakain. Hindi na nga ako nagsayang pa ng oras at agad na tinabig ang mga pagkain sa lamesa. Sobrang nagulat nga sila sa aking ginawa at hindi na iwasan na magalit. Gusto ko sanang magpaliwanag kung ano ang nangyayari pero marami ng mga mata ang nakatingin sa aming pwesto. Kaya nag-isip na lang ako ng kapani-paniwalang dahilan upang makalusot sa aking ginawa. Sinabi ko na nga lang sa kanila na may nakita akong insekto sa pagkain kaya ko ito tinabig. At mukhang naging epektibo naman ang aking palusot dahil nawala na sa amin ang atensyon ng ibang tao. At doon na nga ako nagkaroon ng pagkakataon para kausapin ang aking mga kaibigan. Nang masiguro ko na wala ng ibang makakarinig ng aming usapan ay pabulong kong ipinaliwanag sa kanila ang sitwasyon. Ngunit hindi naging madali ang lahat dahil hindi sila agad naniwala sa aking mga sinabi. Ang iba sa kanila ay tinawanan lang ako at bumalik na sa pagkakaupo. Hindi nga ako umalis sa aming pwesto upang bantayan ang aking mga kaibigan. Ayoko na sa huli ay pagsisihan nila na hindi sila naniwala sa aking mga sinabi. At sa kabutihang palad naman ay wala na ulit pang lumapit sa lamesa namin na naghahatid ng pagkain. Nag-umpisa naman na mainis ang aking mga kaibigan dahil nakakaramdam na rin sila ng gutom. Ang iba nga ay gusto na rin na umalis dahil habang lumilipas ang oras ay parami rin ng parami ang mga tao. Samantalang ako ay patuloy nga na nag-uudyok sa mga ito na umalis at bahagya na rin ako nakakaramdam ng kaba dahil ilang oras na lang ay sasapit na ang gabi. Natataranta na rin nga ako na paalisin ang aking mga kaibigan dahil hindi ko alam kung kaya ko pa silang protektahan. At talagang ang titigas talaga ng ulo ng aking mga kaibigan. Dahil tila naghihintay pa sila na may lumapit sa kanila upang magdala ng pagkain. Hindi nga maiwasan na mainis sila sa akin dahil ako daw ang dahilan kung bakit sila hindi makakain. Nakakapagtaka lang talaga dahil tila ba iniiwasan ang aming lamesa. Kaya naisipan kong lumingon sa paligid at nakita ko naman ang masasamang tingin sa amin ng ibang mga tao. At mukhang iniiwasan nga nila kaming lahat kaya bigla ko namang naalala ang kalamansi na nasa aking bulsa. Napangiti na lang ako at naisip na baka ito ang dahilan. Kaya iniiwasan kami ng mga tao sa baryo. Ngayon ay mas napatunayan ko na ang mga nilalang sa baryo na ito ay may aswang. At sa tingin ko nga ay magagamit ko ang kalamansi at asin na nasa aking bulsa upang protektahan ang aking mga kaibigan. Nagmamadali ko nga na inilabas ang kalamansi sa aking bulsa at ipinatong sa lamesa. Nagulat naman ang aking mga kasama at hindi na nga nila maiwasan na magtanong. At sinabi ko rin naman sa kanila ang totoo. Sa pagkakataon na yun, Sir Eric, ay mukhang naniniwala na sila sa aking sinasabi. Nagsimula na rin kasi silang mataranta at mapalingon-lingon sa paligid. Ngunit pilit ko silang pinakalma upang hindi kami gumawa ng malaking eksena. Kalmado naman na silang lahat at gumawa na ng plano kung paano sila makakaalis. Alam na rin kasi nila na plano kong magpaiwan upang tumulong sa ibang mga albularyo.
At nang akmang aalis na sila ay bigla na lang nagkaroon ng kaguluhan sa aming paligid. At dahil nga sa aming pagiging abala namin sa pag-uusap, ay hindi na namin napansin pa na palubog na ang araw. Natataranta na nga akong pinatayo sila at pinatakbo. Pero nagulat na lang kami nang may humarang sa mga daan na tila wala silang balak na paalisin ng mga tao. Ilang saglit lang ay lumapit sa akin ang isang albularyo at may iniabot ito na kung ano. At nang tignan ko ito ay isa itong supot na may lamang mga asin, bawang, kalamansi at isang itak. Wala naman akong nagawa pa kundi muling pabalikin sa upuan ng aking mga kasama. Mukhang huli na nga kami at wala nang oras pa na tumakas. Ngunit hindi ibig sabihin nito na hindi kami pwedeng lumaban. Halata naman sa kanila ang pagkabalisa at takot sa mga maaaring mangyari. Ngunit sa ganitong mga oras ay kailangan namin maging matapang at magtulungan. Bumulong lang ako sa aking mga kasama na mayroon akong hawak na mga pangontra sa aswang at kailangan ko lang sila na magtiwala. Napatango-tango na lang sila at nagtiwala sa lahat ng aking sinabi. At kung tama nga ang aking gagawin ay magagawa ko silang protektahan laban sa mga aswang. Minsan ko na rin kasi itong nabasa sa mga aklat ng aking mga magulang at sana lang talaga ay tumalab ang aking naiisip. Hindi na nga ako nag-aksaya pa ng oras at nagsimula ng kumilos. Mabilis ko ngang inilabas sa supot ang mga kalamansi at ikinalat sa lamesa. Ang ilan sa mga ito ay aking hiniwa upang mas maging matapang ang amoy nito para sa mga aswang. At mukhang totoo nga na masela ng amoy ng mga aswang sa kalamansi dahil tila lumayo ang mga aswang sa aming pwesto. Ang sumunod ko naman na ginawa ay nagsaboy ng asin sa palibot ng lamesa at nag-usal ng mga dasal na nabasa ko sa aklat. Ang kailangan lang nila na gawin ay manatili lang sa loob ng asin at wag na wag lalabas kahit na anong mangyari. At nang lumingon nga ako sa paligid ay nakita ko ang masasamang tingin ng mga tao sa baryo. Ang iba namang mga bisita ng pista ay tila naguguluhan na sa mga nangyayari at gusto nang umalis ng iba. Ngunit walang sino man ang pinapayagan na umalis. Sobra nang nagkakagulo ang lahat dahil sa ginagawa ng mga tao sa baryo. Ngunit kami ay nanatili lang nakalmado at paulit-ulit na nagbilin na wag aalis sa kanilang mga pwesto. Samantalang ako naman ay umalis muna upang sumunod sa mga albularyo at dala-dala ko rin ang itak. Huminga muna ako ng malalim at inihanda ang aking sarili sa anumang mangyayari. Nang magsama-sama na kami lahat ng mga albularyo, ay inilabas na namin ang aming mga itak at nagsimulang mag-usal ng mga dasal. Habang ako naman ay hindi ko maiwasan na kabahan dahil ito ang unang pagkakataon na may makakasagupa akong mga aswang. At hindi ko alam kung handa na ba talaga ako sa mga ganitong bagay. Hindi ko na nga mabilang kung ilang beses akong bumuntong hininga. At hindi ko akala na mapapansin ito ng aking mga kasama. Ayon nga sa kanila ay maaari naman daw ako na manatili na lang sa piling ng aking mga kaibigan dahil alam naman nila na hindi pa ako handa. Pero dahil gusto kong matuto at makatulong ay nilakasan ko ang aking loob at pinili na manatili habang lumalaban. At nang tuluyan na ngang sumapit ang gabi, ay doon na nagsimula ang kaguluhan na ngayon ko lang nasaksihan. Napanganga na lang ako habang nakita na nagtatakbuhan na ang ilan sa mga tao at nagsisigawan. Sigurado kaming nagsimula ng magbago ng anyo ang mga aswang habang ang ilan sa mga nakakain ng pagkain na inihanda ng mga ito ay nagsimula na ring magbago ng anyo. Sobrang nabigla pa rin ako, Sir Eric. Sino ba naman kasi ang hindi? Naramdaman ko na lang ang pagtapik sa aking balikat at nakita ko ng kumilos ang aking mga kasama. Naiwan naman ako na mag-isa sa aking pwesto at nag-iisip kung ano ba ang aking gagawin. Bigla namang pumasok sa aking isip ang aking mga kaibigan, kaya nagmamadali na akong kumilos pabalik sa kanilang pwesto upang masiguro na ligtas silang lahat. Hindi nga naging madali ang lahat dahil sobrang nagkakagulo na ang lahat sa mga nangyayari at nagsimula na ring umatake ang mga aswang.
Nanginginig ang aking mga kamay habang hawak ang itak at tumatakbo patungo sa aking mga kaibigan. Nakahinga ako ng maluwag nang makita na nanatili lang ang mga ito sa kanilang pwesto. Ngunit bakas na rin sa mukha nila ang takot sa mga nangyayari. Lalo na at may mga aswang na nakapalibot sa kanila na tila ba sinusubukan silang abutin. Napangiti na nga lang ako dahil alam kong epektibo ang pangontra na aking ginawa. Huminga ako ng malalim at tuluyan ng hinarap ang mga aswang na nasa paligid. Sobrang natatakot ako, Sir Eric, dahil ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng aswang at talagang sobrang nakakatakot ng kanilang anyo. Ngunit pinili ko pa rin ang maging matapang at harapin sila dahil ito ang tama at sa tingin kong ikatutuwa ng aking mga magulang. At napansin na nga ng mga aswang ang aking presensya at isa-isa na silang naglapitan sa aking pwesto. Huminga na lang muna ako ng malalim at tumakbo na rin pasugod sa mga aswang. Hindi ko nga inaasahan na ganito pala mabilis kumilos ang mga aswang. Wala tuloy akong magawa kundi ang lumapit muna sa aking mga kaibigan at pumasok sa pwesto na may asin. Galit na galit nga ang mga aswang at pilit akong inaabot pero tila ba sila ay napapaso. Napalingon nga ako sa aming paligid na punong-puno na ng dugo. At kitang-kita rin namin kung paano patayin ng mga aswang ang mga taong dumayo sa pistahan. Hindi ko maiwasan na maawa sa mga ito dahil nais lang naman nila na makisabay sa kasiyahan at wala silang kaalam-alam sa lahat. Ang mga kaibigan ko naman ay natataranta akong kinausap at tinanong kung ayos lang ba ang aking pakiramdam. Sa totoo lang, Sir Eric, ay hindi ko na alam pa ang dapat kong maramdaman. Ang alam ko lang ay wala akong silbi dito dahil sarili ko lang ang kaya kong iligtas. Wala akong magawa para iligtas ang lahat ng tao sa lugar na ito. Ni hindi man nga lang ako nakapatay miski isang aswang. Habang nakatulala lang ako sa kawalan, ay natigilan ako nang makita na palapit ang isang aswang sa isang batang babae. Umiiyak nga ang bata na ito na parang hinahanap ang kanyang mga magulang. Hindi na nga ako nagdalawang isip pa at agad akong kumuha ng kalamansi at hiniwa ito upang gawing proteksyon. Napatakbo na lang ako ng mabilis at narinig ko ang malakas na sigaw ng aking mga kaibigan. Sa ngayon wala akong ibang naiisip kundi ang iligtas ang batang babae. Ayoko na tumunga nga lang at walang gawin. At alam kong mayroon akong kakayahan. Mabuti na lang talaga at naisipan ko na magbaon ng kalamansi. Dahil baka hindi ako magkakaroon ng lakas ng loob. Hindi nga ako magawang lapitan ng mga aswang dahil sa matapang na amoy ng kalamansi. Ang papalapit naman na aswang sa bata ay marahas ko itong binangga. Dahilan para ito ay tumalsik. Nakahinga ako ng maluwag ng ligtas kong makuha ang bata. At nagmamadali ko siyang dinala pabalik sa pwesto ng aking mga kaibigan. Sa pagkakataon na yon, Sir Eric, ay tila nawala na ang takot na aking nararamdaman. Imbis na magtago na lang sa proteksyon ay nagpatuloy ako na kumilos upang tumulong sa iba pang mga tao. At hindi na nga ako nakaramdam pa ng takot at pag-aalinlangan na patayin ang mga nilalang na ito. Habang patuloy nga ako na naglalakad ay nakita ko ang mga nakakaawang sitwasyon ng mga naging biktima ng mga aswang. Nabubuo na nga ang galit sa aking dibdib dahil sa nangyari sa mga tao na ito. At nang may nadaanan nga ako na aswang na abala sa pagsagpang sa isang katawan, ay hindi na ako nagdalawang isip pa kundi itarak ang hawak ko na itak sa kanyang likuran. Mukhang hindi nga niya inaasahan ang aking pagdating, kaya hindi ako nahirapan pa na ito ay paslangin. Nagpupumiglas pa nga ito pero mas idiniin ko ang talim ng itak sa kanyang katawan. Hanggang sa tumigil na ito sa paggalaw. Itinapon ko na ang katawan nito sa lupa at hinugot na ang aking itak. Bahagyangang tumalsik ang dugo nito sa aking damit na hindi ko naman gaanong binigyan ng pansin. Kahit sabihin ko sa sarili ko na tama lang ang aking ginawa, ay hindi ko pa rin mapigilan na makonsensya.
Ngunit kailangan ko pa rin na magpatuloy dahil marami ng mga inosenteng tao ang namatay. Habang patuloy nga ako sa paglalakad ay marami pang mga bangkay akong nakita. At ang iba pa sa mga ito ay pamilyar sa akin, kaya hindi ko maiwasan na malungkot. Ngunit hindi ako pwedeng magpaapekto at kailangan ko pa rin magpatuloy. Umiwas na nga lang ako ng tingin at hinarap ang mga aswang na aking nakakasalubong. Hindi ko alam pero sa huli ay parang naging madali na lang talaga sa akin ang patayin ng mga nilalang na ito. Wala na rin ako nararamdaman na awa dahil ang mga nilalang na ito ay hindi rin nagawang maawa sa mga tao na kanilang mga biniktima. Hanggang sa hindi ko na rin nga mabilang pa kung ilan na ba ang napapatay kong aswang. At sa patuloy ko nga na paglalakad ay may mga nakasalubong din ako na mga tao na nahawaan ng pagkaaswang. Nasa mga kamay na nila ang dugo ng mga taong mahalaga sa kanilang buhay. Hindi ko na nga lang sila masyadong pinagtuunan ng oras dahil alam ko na sila ay biktima lang din ng kasamaan ng mga aswang. Ang tanging pinapatay ko nga lang ay ang mga aswang na humaharang sa aking daan. Ngunit sa tagal ko na rin nga na nakikipaglaban sa mga aswang ay nakaramdam na rin ako ng pagod at hingal. Mabuti na nga lang at nakita ko na rin ang iba pang mga albularyo at agad nila akong nilapitan upang kumustahin. Punong-puno na rin sila ng dugo at sugat sa kanilang mga katawan. Samantalang ako ay mayroon lang kaunting natamong sugat. Maswerte na lang talaga ako at hindi mahirap na sitwasyon ang napupunta sa akin dahil kung hindi ay baka hindi na ako abutan pa ng kinabukasan. Ayon nga sa mga albularyo na kaunti na lang ang natitirang mga aswang sa paligid. At maraming ang mga tao ang nakaligtas sa atake ng aswang. Labis ang saya ng aking puso nang marinig na malapit nang matapos ang bangungot na ito. At sa oras din na yon ay nagdesisyon ako na sundan ang yapak ng aking mga magulang at maging isang mabuting albularyo. Tila ba namulat ang aking mga mata sa kahalagahan ng mga albularyo sa aming komunidad upang buksan din ang isip ng mga tao tungkol sa mga kakaibang nilalang. At matapos nga namin na makapagpahinga ng kaunti, ay nagpatuloy na kami sa paglalakad dahil hindi na namin hahayaan pang makatakas ang mga natitirang aswang. At ilang sandali nga lang ay nakasalubong na namin ang isang grupo ng mga aswang. Hindi na nga kami nagsayang pa ng oras at sabay-sabay na sumugod sa mga ito. Hindi ko nga maiwasan na mamangha sa husay ng mga ito na makipaglaban dahil sobrang pulido ng kanilang mga galaw. Sigurado ako na marami akong natutunan sa mga ito at gagamitin ko ang lahat ng ito para sa kabutihan at pagligtas sa mga tao. Nagpakawala nga ako ng malakas na sipa at suntok sa kaharap kong aswang. Saka ko itinarak ang talim ng itak sa puso nito. Halos sumirit nga lahat ng dugo nito sa akin subalit hindi ako tumigil hanggang ito ay humihinga pa. Nang gabi ngang yun, Sir Eric, ay naging matagumpay kaming mapigilan ang pistahan ng mga aswang. Subalit hindi namin napigilan ang pagdanak ng dugo. Habang ang mga nahawaan ng pagkaaswang ay tinulungan ng mga albularyo na bumalik sa dati. Ngunit dahil na rin sa konsensya sa pagpatay sa kanilang mga mahal sa buhay, ang iba sa mga ito ay nagpakamatay. Sinabi ko na rin sa mga albularyo na handa na akong maging katulad nila nang walang pag-aalinlangan. Matapos nga ang lahat ay bumalik ako sa pwesto kung nasaan ang aking mga kaibigan at lahat nga sila ay naging ligtas. Nagulat na nga lang ako sa mahigpit na yakap na ibinigay sa akin ng batang babae na aking niligtas. Ang batang babae na nga lang na ito ang nagpagaan ng aking nararamdaman. At dahil nga sa dumanak na dugo ay nagtulungan na lang kaming lahat upang itago ang nangyari noong gabi na yon. At kailanman ay hindi nalaman ng mga pulis ang nangyari. Ngunit hindi namin pinagkaitang katotohanan sa pamilya ng mga namatay sa pistahan. Hindi ko akalain na sa paglipas ng panahon ay mamahalin ko na rin ang pagiging isang albularyo. Maraming salamat po, Sir Eric, sa pagbabasa ng aking kwento. Minsan sa buhay ay kailangan lang natin magtiwala sa mga sinasabi ng ating mga magulang.